Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ang katanungan ko lang po ay bakit ipinagbawal kainin ng dugo at bakit po masama? Kasi po kapatid, ayon sa Diyos, ang dugo ay isang bagay na sagrado. Kasi po ang Biblia nagtuturo na ang dugo ay sagrado. Basahin natin ang Levitico 17. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ang sagrado po yan ibinigay ng Diyos yan dugo, hindi para kainin. Sabi niya, ibinigay ko sa inyo sa dambana para pantubos ng inyong mga kaluluwa. Sa Israel po, meron silang dambana o altar kung saan inilalagay nila yung dugo ng hayop, ng kambing, ng baka, ng toro, at yun ay kanilang inihahandog sa Diyos bilang handog para matubos ang kasalanan ng tao. Yun po naman ang larawan ng dugo ni Kristo pagdating niya sa lupa, nung panahon niya, yung dugo niya ay natigis sa Kalbaryo. Basahin natin ang Hebreo 9:22. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kita nyo, ayon sa kautusan, maliban na sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Kaya ang ama pumayag na ang kanyang anak ay patayin sa krus. Pakinggan nyo sa 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Ayan, inubos ng sariling dugo ang iglesia ng Diyos, ang sabi po sa Biblia. Doon sa isang salin, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Nakita niyo po, maliwanag na yung pagkabuhos ng dugo ni Kristo, yun po ay naging kaligtasan para sa loob ng iglesia ng Diyos na sinasabi sa Biblia. Kaya yan pong dugo ay isang bagay na sagrado para sa Diyos. Alam nyo kapatid, huwag naman pong magagalit ang kahit na sino. Si Adan, inilagay sa halamanan ng Eden, sabi ng Diyos sa kanya dun sa Henesis, pakibasa mo nga kapatid na Luz, yung sinabi ng Diyos sa 2:16, patuloy. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Tingnan niyo ang sinasabi ng Biblia. Lahat ng puno makakain mo naman isa lang yung bawal kung sumumpong ang katakawan nitong si Adan, pati ba naman bawal, kinain mo pa Yung ibang mga tao ganito po wag naman magagalit Buti pa sa doktor naniniwala huwag kang kakain ng baboy, masama. Huwag kang kakain ng manok, masama. Huwag kang kakain ng hipon, masama. Bakit pag doktor ang nagbabawal, di natin tinatanong, bakit? Tinatanong ba natin doktor? Kasi alam natin, mas may alam yung doktor kesa sa atin. Ikaw, kahit na naniniwala ka sa doktor, pag sinabing bawal ang manok, hindi ka nakakain ng manok. Hindi mo naman tinanong kung bakit. Bakit naman ang Diyos ang nagbabawal? Tanong ka tayo ng tanong.
Di ba? O, kaya naman, ang Diyos naman kasi justisya, kahit na siya otoridad, pwede naman natin siya tanungin. Anong tanong? Bakit po bawal ang dugo? Ayun ang sagot ng Diyos. Ang dugo, sagrado po para sa Diyos. Igalang natin yung kasagraduhang inilagay ng Diyos sa dugo. Yung dugo pala, larawan ng pagpapatawad natin. Sa pamamagitan ng dugo, nalilinis ang ating kasalanan. Kaya kung gusto nyo kumain ng tinumis, wala tayong magagawa. Nasa sa inyo po yun. Salamat. Ano pong magandang gawin ko para makamit ko ang buhay na walang hanggan ngayon? Nasa unang Korinto po, 15:1 hanggang 2. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matiyaganin ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sa pamamagitan ng aral ng Ebanghelyo, sabi ni Pablo, na ipinangaral ko sa inyo, ligtas kayo. Kung matyagaan yung iingatan ng salitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya kailangan po yung aral ng Ebanghelyo, matanggap natin, makinig po kayo ng makinig, matanggap nyo, tapos ingatan nyo, huwag nyo pong papabayaan, kasi pag pinabayaan mo, itatakwil ka rin eh. O, ingatan natin. At sa pamamagitan nito, ang wika ni Pablo, maliligtas kayo. Kung iingatan nyo ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsisampalataya ng walang kabuluhan. So, yan po ang paraan, yung aral ng Ebanghelyo. Kaya nag-aanyaya po kami sa mass indoctrination. Pakinggan niyo po yung aral ng Ebanghelyo sa kanyang kabuuan. Yung buong aral ng Ebanghelyo, ikaliligtas, ipinangangaral ko po yan sa buong mundo. Bakit po lahat ng relihiyon ay may kani-kanyang style ng pag-aabuloy? Nasa Bible po ba ito? Wala sa Bible lahat yung style na yan. Yang mga pinagkukuha, mga ikapo, hindi naman batas ngayon yung ikapo. Batas yan sa Israel. Ang tanging nasa Biblia, yung sinasabi sa 2 Korinto 9:7. Sa panahong Kristiyano, ito ang batas na dapat masunod. Pakinggan mo, kapatid. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayan, ang sabi sa Biblia, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. So, hindi po ito sa pilitan. Ito po ay nanggagaling sa puso ng nagbibigay. Hindi rin ito ikapo, kasi yung ikapo, may takdang presyo yun eh. Ito wala Ang sabi, ayon sa pasya ng puso nung nagbibigay. Ganyan po yan, kapatid. Paano po ba yung mga sarado ang isip sa pakikinig ng aral ng Biblia? At ang pinaninindigan lang niya ay yung maling pananampalataya niya. Maliligtas po ba siya? Alam nyo, kapatid, ang sino man pong tumatanggi sa pakikinig ng salita ng Diyos, mga taong hindi sa Diyos yun eh. Basahin po natin ang 8:47 ng Juan. Ganito po nakasulat. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Yung ayaw pong makinig ng salita ng Diyos, maliwanag po hindi sa Diyos yun, sabi ng Biblia. Kasi yung sa Diyos, mahilig yung makinig ng mga salita ng Diyos. Those that are of God listens to the word of God. They hear it, God's words. And according to our Lord Jesus Christ, ye therefore hear them not, because ye are not of God. There are two kinds of man on earth. Those that are of God and those that are of the devil. Those that are of God hear it, God's word. That is it. Kaya po, kung meron kayong makitang tao, ayaw makinig ng salita ng Diyos, isa lang ang ibig sabihin nun ayon sa Biblia, hindi po sa Diyos yung taong ayaw makinig ng kanyang salita. Pagka sa Diyos po kasi yung tao, meron siyang tanda mahilig siya sa salita ng Diyos. Ganun po.
sa mga taong nakakilala sa Diyos at tinanggap na nila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Pagkatapos bumalik sila sa kanilang mga bisyo, maliligtas din ba? Basahin natin sa Bisaya ang Hebrewhanon 6:4-6. Kay mahitungod ni adtong mga naiwagan sa makausa, og mga nanagpakatilaw sa hatag nga langitnon, og nahimong mga umalambit sa Espiritu Santo, og nakatilaw sa maayong pulong sa Dios, og sa mga gahom sa katuigan nga umalabot, og unya mahulog, dili na mahimo ang pagpabag-o kanila pag-usab ngadto sa paghinulsol, samtang nga gilansang nila pag-usab ngadto sa ilang kaugalingon ang anak sa Dios, og ilang gipakaulawan siya sa dayag. Ayan, kahit na ikaw nakatanggap ka na ng Espiritu Santo, natanggap mo na yung aral ng Diyos, pagka ikaw nahiwalay sa Diyos, kahit mag-iiyak ka pa, hindi ka na maliligtas kasi nakita mo ng bumbo, tapos umiwalay ka pa sa Diyos, gumawa ka pa ng masama yun. Hindi na yun po pwedeng maligtas, kapatid. Ano po ang pagkakaiba ng ikapo at abuloy at alin po ang dapat sundin dito at alin ang pinakang mahalaga sa Diyos na dapat sundin? Salamat po. Ang pinakamahalaga sa Diyos, yung sinasabi sa 9:7 ng 2 Korinto, hindi ikapo yun. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigal sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayun. Ang mahalaga sa Diyos yung nagbibigay ka ng masaya. Hindi yung ikapo. Magbibigay ka ayon sa pasya ng iyong puso, sabi ng Biblia, kapatid. Yan po ang mahalaga. Yung ibinigay mo na kusang puso, kusang palo, na masaya mong ibinibigay. Hindi ikapo, no? Does the Bible say anything about paying the church, having giving contributions? The Bible tells us of the gathering of the faithful. Let us read in Hebrews 10:25 in the Spanish Bible. Sister Luz? No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Please put that in Portuguese, Sister Luz. Now deizando a nossa congregación, como es costumbre de algunos, antes admoestando nos uns aos outros e tanto mais, cuanto vedes que se vai aproximando aquel día. Let us put that in English. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So it is biblical to believe that there's a commandment of the Lord that we must assemble ourselves together in exhortation for one another. So Christians do assemble themselves together in an appointed time, agreed among themselves. We can see the first century Christians doing that. As an example, in the book of Acts chapter 20, verse 7, it says, And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Now, the question is there something like a contribution in the church? That's why I answered this way, because the Christians assemble themselves on the first day of the week, primer día de semana. That is the day that is given by the Bible. The apostles, after the death of the Lord Jesus Christ, when he ascended to heaven, they frequently assembled themselves on the first day of the week. Let us read another verse to prove that. 20, verse 19 of the book of John. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut,
where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. When the Lord Jesus Christ, after He resurrected from the dead, showed Himself to the disciples, they are assembled because that is the first day of the week. During the first day of the week, what happens? Is there a contribution or collection? Let us read in the book of 1 Corinthians chapter 16, verses 1 up to 3. Now, concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Let us read it in another version, Sister Lud, the Reina Valera version. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Let us put that in Portuguese, Sister Lu, 16:1 and 2. Ora, cuanto a coleta que se faz para os santos, pasei vos também o mesmo que ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada de vos ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não pacam as coletas quando o chegar. It is very clear in the translation that collection happens when they gather together, and that is on the first day of the week. They gather together themselves. On the same day, they collect voluntarily from the saints. This is not tithing or 10%. It is according to what the heart of you wants to give. Let us read 9:7 of the book of 2 Corinthians. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. In Spanish it says, cada uno como propuso en su corazón, haga no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Portuguese it says, cada contribua segundo propós no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. See, therefore, the Bible tells us that there really is a contribution. The Christians do gather, but they do not gather for the contribution alone. The collection is only a part, but the gathering entails a lot of things that must be done. Let us read 14:26 of the book of 1 Corinthians. Sister Luz? How is it then, brethren? When ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying. Spanish it says, que hay pues, hermanos, cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. See, therefore, there really is a gathering of Christians, and a part of it is the collection for the needs of the saints. That is what the Bible says. It is very biblical. It is not a cheating doctrine. It is not illegal. We do that. We gather together ourselves on the first day of the week. We have a collection for the maintenance of the saints, because there are orphanages, there are works to do. Sometimes we have to pay for the broadcast worldwide. So there really is a collection. And it's not because that we are doing a business, but because we are doing God's will in propagating the gospel. That is the answer to that question, sister. Thank you. Ang itatanong ko lang,
yung nandito sa Matthew 19:6. Ang tinitukoy dito, ang pinagsama ng Diyos, huwag pahiwalayin ng tao. No? Ang tanong ko dito, kailan ba natin masabi na ang dalawang tao o ang mag-asawa ay pinagsama ng Diyos? Ito ba ay masabi na pinagsama ng Diyos kung nabigyan ng seremonya ng mga pastor o na pagkusa lang nila yung dalawang tao? Mayroon bang nagawang kasal nung sa mga ating ninuno noon, gaya ni Eva at saka ni Adan? Alam po nyo kapatid, yung pinagsama ng Diyos, tuturaan po ang Diyos para ang mga tao magkasama. Bigyan kayo ng halimbawa. Halimbawa, misis nyo, kung meron kayong misis, nung nakita nyo yung misis nyo, parang nabighani kayo. Tapos nakita naman kayo ng misis nyo, nabighani naman siya sa inyo. So nagkaroon kayo ng mutual understanding. You love and like each other. That is one way ng pagsasama ng tao na pinagsasama ng Diyos. Minsan sa kapalaran, nandun ka sa Pampanga, napunta ka ng Tagum. Sa Tagum ka nakapag-asawa. Bakit? Doon mo nakita yung nagpatibok ng iyong puso. Something like that. Isang paraan po yun. Pag nagkasundo kayo, binding na po sa Diyos yun. Pakinggan mo po kapatid. Sa isang talata ng Galatia 3:15. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Ayan, kahit na tao lang ang nagkasundo, it is binding in the eyes of God. Sabi niya, basahin natin sa Bisaya. Mga igsoon, nagasulti ako, ingon nga tao. Bisan ang usa ka tugon iya lamang sa tao, apan sa mapamatud-an na, walay bisan kinsa nga makapawalay pulos kaniya kun makadugang ni ana. Ayon. I speak after the manner of men, though it be but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man disannulleth or addeth thereto. Ibig po sabihin kapatid, nagkasundo pa lang yung magkasintahan, sila na talaga magsasama hanggang sa dulo na walang hanggan. Something like that. Mabapos ang kailan naman doon siya mamahalin. Ayan. Ibig sabihin kapatid, kayo na nga magkasundo, binding na sa Diyos yun. Ngayon, kung kayo po ay tinuturuan ng pastor niyo ng tunay na kahulugan ng Biblia, alam niyo, ang Biblia, hindi naman siya nagtuturo ng puro material lang. Meron pong spiritual truth behind the verses of the Bible. Alam niyo, tunay na kahulugan nun, yung pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Let us read the book of Ephesians 5:30, patuloy. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Pakibasa sa Bisaya. Kay mga bahin kita sa iyang lawas, tungod ni ini nga hinungdan, pagabiyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan ug ang iyang inahan, ug makighiusa sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa ka unod.
kini nga tinago dako, apan nagasulti ako mahatungod kang Kristo og sa iglesia. Ayan, kini nga tinago dako, ang ginasulti ni Apostol Pablo, mahatungod kang Kristo ug sa iglesia. The church and Christ are two entities that were bound together by God, which no man can ever separate. That is what the Bible wants to tell us. Ang iglesia po at si Kristo yung tinutukoy ng talata na pinagsama ng Diyos na hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kaya nga po kung ang mag-asawa na paghihiwalay, hindi yun ang perfect meaning nung sinabi ng Diyos. God's pronouncement has its ultimate meaning. Ang mga sinasabi po ng Diyos, meron talagang sakdal na kahulugan. At ang sakdal na kahulugan nung sinabi ng Biblia na pinagsama ng Diyos na hindi nararapat paghiwalay ng tao, yan po ay ang pagsasama ng iglesia at ni Kristo. Sana po naintindihan nyo, kapatid. Ang tanong ko po ganito, lahat po ba ng sulat ng mga apostol at ng mga propeta ay kinasihan po ng Diyos o niloob niya po? Oo. Ang lalo na yung mga apostol at saka yung mga propeta, ang mga sulat nila, utos talaga ng Diyos na isulat nila. Kagaya ni Isaias, yung sa kapitulo 30 ng Isaias, ang sabi ng Diyos sa kanya, pakinggan mo. Ngayon yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato, at ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan. Pinasusulat mismo ng Diyos sa isang aklat, sa bato, para manatili. Kasi wala namang mga matitibay na writing instruments noon. Bato, ginagamit mo. Kung maalala mo, yung 10 Commandments, isinulat mismo ng Diyos sa 2 tapyas na bato. Kaya nung pinasusulat si Isaias, sabi ron, go, write it before them in a table, and note it in a book, that it may be for the time to come forever and ever. Sa mga apostol naman, ang sabi naman ni Pablo sa unang Korinto 14:37, ganito, pakinggan mo. Kung iniisip nino man na si propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Yan, yung mga isinusulat ng mga apostol, pawang utos ng Panginoon. So they are really commanded by God to write down His words. Kaya bakit mo tinatanong, kapatid, may duda ka ba riyan? Hindi po, Brother Eli, kasi lang po, may nakapagsabi lang po kasi sa akin na hindi po lahat ng sulat ay sinama po sa Biblia. Parang yung iba po tinabi. Hindi. Lahat ng available, isinama sa Biblia. Pati nga yung hindi dapat isama, isinama eh. Alin ang hindi isinama? Di maghanap ka ng hindi isinama at isama natin. Meron ka bang alam na hindi isinama, kapatid? Hindi po, kasi yun lang po yung sabi sa akin nung alimuom lang yun. Hindi naging isip yung nagsabi sa'yo noon. Ang mabuti sana tinanong mo, alin ba ang hindi isinama dyan? Yung Gospel of Judas, yung Gospel of Mary, yung Gospel of Thomas. Yung mga pinagsasabi ko, hindi rin isinama dyan eh. Alam mo, hindi naman talaga kasama yun sa kinasihan, yung Gospel of Judas. Kasi nung panahon pa ng mga apostol, meron ng mga nagsusulat na pinalilitaw parang galing sa apostol. Kaya nag-warning ang mga apostol tungkol doon. Mga sulat na kontra sa kanilang sinusulat, nilalabanan ng masasama. Pakinggan mo sa 2 Thessalonica 2:2. Ganito ating mababasa. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mapagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin. Merong mga nagpapanggap na sumusulat at pinalilitaw galing sa mga apostol yun.
Huwag kayong mabagabag at madaling makilo sa inyong pag-iisip ng mga sa pamamagitan ng espiritu o salita o ng mga sulat na waring galing sa amin. Hindi totoo yun. Noon pa, meron na talagang mga sumusulat. Kaya ngayon may natutuklas ang mga sulat sa kontra nung sinasabi ng mga apostol. Kasi panahon pa ng mga apostol, may nagsusulat na talaga ng ganun. Mga turong hindi kilala ang tawag ni Pablo ron. Pakinggan mo sa isang talata ng Hebreo. Ganito ang ating mababasa. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala. Ayun. Bagang wika kayong padadala sa mga turong sari-sari at hindi kilala. Bakit? Ang kilalang turo, yung sa kay Kristo at mga apostol sa loob ng iglesia. Merong mga nanggugulo, nagtuturo ng iba. Meron din silang sinusulat. Kaya ang sabi ni San Pablo, dun sa 1:6 ng Galacia, ganito, kapatid. Ako'y namamangha na kay dalhin ninyong nagsilipa sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Ayun, merong mga ibang ebanghelyo, another gospel. Kaya ang sabi ni Pablo sa Corinto, pag may dadating na another gospel, itakwin nila sa 2 Corinto 11:4. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Ano? Sabi ng mga apostol, baka may mga ngaral sa inyo, ibang Jesus, ibang ebanghelyo, ibang espiritu. Kasi panahon pa nila, meron na talagang gano'n, nagpapanggap. Sumusulat, pinalilitaw sa mga apostol din galing. Niloloko yung mga kapatid sa iglesia. Ganyan yan, kapatid. Kaya, kung meron mang hindi nakasama riyan, talagang hindi kasama sa ebanghelyo kasi mga isinulat ng mga impostor noong pang panahon ng mga apostol. Kaya nga nung natutuwa ako nung nag-imbestiga raw tungkol sa Gospel of Judas, natagpuan daw na ito'y authentic din dahil noong pa raw talaga ito, libo-libong taon na rin daw itong edad nito. Kahit kasi kasabay nga nung sa mga apostol sinasabi ng mga apostol, may nagsusulat na nagpapanggap na waring galing sa amin, sabi. Kasama din yung Gospel ni Judas. Ganyan yan, kapatid. Tungkol po dun sa pagsusuot po ng alahas, pwede paliwanag lang po kung bakit mahigpit yung pinagbabawal sa yung mga kapatiran. Yan po ay naging dahilan ng pagkasumpa ng Diyos sa Israel. Basahin natin ang 3 ng Isaiah. Bukod dito'y sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak na babae ng Siyon ay mga mapagmataas at nagsisilakad na mga may kapalaluan at mga matang nakairap na nagsisilakad at nagsisikendeng habang nagsisiyaon at nagpapakalatis ng kanilang mga paa. Kaya't papaglalangibin ng Panginoon ang baon ng ulo ng mga anak na babae ng Siyon at huhubdan ng Panginoon ang kanilang mga lihim na bahagi. Sa araw na yaon ay aalisin ng Panginoon ang kagayakan ng kanilang mga hiyas ng paa at ang mga hiyas ng ulo at ang mga pahiyas na may anyong kalahating buwan, ang mga hikaw at ang mga pulsera at ang mga lambong na pangmukha, ang mga laso ng buhok at ang mga kwinta sa bukong-bukong at ang mga pamigkis at ang mga sisidlan ng pabango at ang mga amuleto. Kaya pala ang mga Israelita nagalit ang Diyos sa kanila, yung mga babae nila nagyabang, nagpapalalo dahil sa mga hikaw, mga kwintas, mga kung ano-anong adorno, nagawa silang maging magpalalo sa Diyos, sa harap ng Diyos. Alam mo kasi ang naidudulot niyang mga ala-alahas na yan, siyempre, display, you are proud, meron kang alahas, ikaw iba sa iba, status symbol. Ang tendency nun, ipagmamalaki mo, bawal ng Diyos sa Kristiyano yun Ayan, basahin natin ang unang Timoteo 2, versikulo 9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi
siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ilokanuhin mo nga yan, kapatid ng Ilocano, dyan sa 3:16 ng Isayas. Kastamot ani Apo kunana, agsipod tadagiti anak a babae ti Sion napalangguad da, ken magnada asi tatangar dagiti tenged da, ken mataan nagaramugam, ken magnada ken agkinni-kinni da numapanda, ken agaramid da iti killi-killing kadagiti saksakada. Gapuna ati Apo paggaddilen nanto ti tuktok ti ulo dagiti anak a babae ti Sion, ket ni Apo iparang nanto dagiti nalimod a kameng da. Iti dayta nga aldaw ti Apo ikkaten nanto ti kinaimnas dagiti ar-arkos dagiti saksakada, ken dagiti iniket nga uklop, ken dagiti sinanbulbulan, dagiti pendientes, ken dagiti pulseras, ken dagiti ababungot ti rupa, dagiti dalungdong, ken dagiti kalangkang a maipaay kadagiti pungupungwan ti saka, ken dagiti barikes, ken dagiti kahita ti bangbanglo, ken dagiti ananid. Ang sinasabi dyan, yung mga anak ni Israel nagpalalo dahil dyan sa mga alahas na yan. Paano yung pagpapalalo, kapatid? Anong tawag sa Ilocano ron? Kinapalangguad po. Nagpalangguad, ayun. Nagiging dahilan niya ng pagpapalalo, pagyayabang. Kaya pagdating sa bagong tipan, ang utos dun sa unang Timoteo 2:9. Kastamot dagiti babae agkausda tinaemma, nga agarkusda abuyogen tinakman ken saan a kinapalalo, saan a kadagiti buok a sinallapid ken balitok wenno perlas wenno pagan-anay anangina. No diket kadagiti naimbag nga aramid, kas may parbeng kadagiti babae nga agbibiyag iti kinasingpet. Ayon, kaya utos po ng Diyos yan sa bagong tipan. Galing yan sa Israel. Sila punong-puno ng alahas, pati ilong nilalagyan, pati paangan nilalagyan nila ng alahas nagpalalo sila sa Diyos. Pagdating ng bagong tipan, pinagbawal ng Diyos yan sa Kristiyana. Yan po ang batas ng Biblia. Sa amin po, basta bawal ng Diyos, kahit ayaw kayong umanib, wala kaming magagawa dahil yun ang nasa Biblia. Dapat kung susunod tayo sa Diyos, sundin natin siya ng buo. 2:11 ng Santiago. Sa Ilocano, tatinagsao, di ka makikamalala, kinunanamot, di ka mamapatay, itangarod, no di ka makikamalala, ngem mamapatay ka, rumswa ka ang nagsalungasing itilintag. Ayon. The one who said that thou shalt not commit adultery is the very God who said, do not kill. Now, if you commit not adultery, yet you kill, thou hast become a transgressor of the law. Ay, ibig sabihin, halimbawa, ang nagsabi na huwag kang mangangalin niya, siya rin ang nagsabi huwag kang papatay. Hindi ka nga nangangalin niya, pumapatay ka naman. Di ikaw din ay lumalabag sa kautusan. Ano ibig sabihin? Dapat sundin mo lahat ng kautusan, kasama na pati paggagayak ng babae. Sa amin, kahit hindi kayo umanid, basta't yung aral ng Diyos kailangang masabi namin buo. Dahil yun ang ikaliligtas natin. Yun po ang sagot sa tanong niyo. Maraming salamat, Brad, sa paglilinaw mo sa mga tanong ko. Ang tanong ko po yun po kasing puno kahoy ng buhay, niliwanag po sa Apokalipsis na yun ay ang ating Panginoong Kristo. Hindi po si Kristo yun, kapatid. Mali ang pagkakaturo sa inyo na yung punong kahoy ng buhay sa paraiso ay si Kristo. Alam nyo, ganito, basahin natin yung punong kahoy. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Sino ba yung Kordero, kapatid na Luz? Si Kristo po ang Kordero.
Nasaan yung kordero? Sa may luklukan ng Diyos, tama? Tama po. O di, iba siya dun sa punong kahoy ng buhay. Iba po. Ulitin mo nga uli yung 22:2 hanggang 3 hanggang 4. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos at ng kordero ay naroroon. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kaniyang mukha at ang kaniyang pangalan ay sa kanilang mga noo. O, di iba kordero kaysa doon sa punong kahoy ng buhay, kapatid na Luz. Iba po talaga yon. Yan. Kaya iba yung punong kahoy ng buhay doon sa paraiso, iba yung punong kahoy ng buhay kaysa doon sa kordero, magkaiba yon. Makikita nga nila mukha ng kordero eh. At yung kordero ay nandun sa may luklukan ng Diyos yun. Yung punong kahoy naman ng buhay, nasa may dako pa roon ng ilog, ang sabi. Di ba, kapatid na Luz, ano yung nabasa natin? Opo, ganun nga po. Ngayon, pagdating po ng kasaysayan ng tao, nagpakilala ang Diyos ng ibang mga kahulugan ng punong kahoy ng buhay. Halimbawa, yung nasa 15:4 ng Kawikaan. Ang bilang magaling ay punong kahoy ng buhay. Ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Ano? Pagka ang dila magaling, punong kahoy ng buhay yun. So nasa tao yan. Hindi po si Kristo yan, kapatid. Kasi yan dila ng tao. Kasi ang sabi, ang kalikuan niya on kasiraan ng diwa. Hindi naman ganun ang wika ang dila ni Kristo na may kalikuan eh. Walang nasumpungan daya sa kanyang bibig. Pero pag ang tao ay may magaling na dila, punong kahoy ng buhay yun, yung dila na yun. Marami pong kahulugan ng punong kahoy ng buhay sa Biblia. Ang mga ngaral pwede rin pong tawaging punong kahoy ng buhay. Kasi ang mga ngaral inihalimbawa sa isang punong kahoy. Sa kanilang bunga, yung makikilala sila. 7:16 ng Mateo. Kaya marami pong kahulugan ang mga salitang punong kahoy ng buhay sa Biblia. Pwedeng mga hulugan niya ng isang tao na may bilang magaling. Pwede rin mga hulugan niya ng isang literal na puno kagaya dun sa Eden. At pwede rin mga hulugan niya ng isang espiritual na puno kagaya nung nasa Apokalipsis. Yan po ang sinasabi ng Biblia na dapat nating intindihin. Ang kaligtasan po ba ay nawawala sa isang tao? Ang kaligtasan ba ay nawawala po? Nawawala? Opo. Alam mo, kapatid, yung paniniwala ng once saved, always saved. Naligtas ka na ngayon. Kahit mangalunya ka, pumatay ka, magnakaw ka, magdrugs ka, kasi naligtas ka na, ligtas ka na forever. Wala sa Biblia yun. In fact, walang sitas na ganun. Once saved, always saved. No. Maiwawala ng tao ang kaligtasan. Pwede mong maiwala yun eh. Pakinggan mo, sabi sa Kolosas, ha? Kolosas 1:13. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ligtas na ito, mga taga-Kolosas. Naligtas na sila. Sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, siya ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ligtas na sila, hindi pa. Past tense na yun eh. Nagligtas sa atin. Who saved us from the power of darkness. Ligtas na sila, no? Mawawala pa ba yung kaligtasan nila? Sabi rin ni Pablo sa Kolosas din, sa Kapitulo 2 ka lang babasa. Basa. 2:18. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Kita nyo? Yun palang kaligtasan na natamo ng taga-Kolosas, maaaring manakaw. Pag nagkusa kang magpakababat, sumamba ka sa anghel. Alam nyo, pag sumamba ka sa anghel, mawawala yung gantimpala, mananakaw sa'yo, maaalis. Bakit?
kausapin natin mismo ang anghel. Apokalipsis 22:8. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Bakit? Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ano sabi nung anghel mismo? Yung nagpakita kay San Juan ng mga mangyayari sa hinaharap, nung makita ko yung mga bagay, nagpatira pa ako sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng bagay na ito. Pero ang sabi nung anghel, huwag mong gawin yan. Ako rin ay kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na tumutupad ng salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. So, bawal pala sa Kristiyano sumamba sa anghel. Bawal sumamba sa anghel. Ayaw ng Diyos sumamba ka sa anghel. Kaya, pag sumamba ka sa anghel, mawawala ang gantimpala mo. Ligtas ka na sana, forfeited pa. Anong katunayan? Basa. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Kita nyo? Mag-ingat kayo, baka maiwala mo yung ipinagpagalan namin, sabi ng mga apostol. Ano ba yung kanilang pinagpagalan? Pinagpaguran, pinamuhunanan ng buhay. Yung aral, maiwawala mo yun. Yung kaligtasan, maiwawala mo yun. Si Judas, tinawag ni Kristo yun. Apostol yun, nagmimilagro yun, pero napahamak pa. Si Solomon, nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos 2 beses. Siya ay pinahiran ng langis, naging pinakamatalinong tao si Solomon. Pero alam mo ba ang sabi ng Diyos kay Solomon? Basa, 28:9 ng unang kronika. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. At paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Nawawala o hindi? Pag pinabayaan mo, tatakwil ka niya. Kahit sinabi mo pang nasa iyo na si Kristo, I have received the Lord Jesus Christ in my heart. Granting that you really have Christ in your heart, can you not be a reprobate anymore? Let us read that. 2 Corinthians chapter 13 verse 5 says, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you? Know ye not in your own self that how Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Tagalogin natin. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Jesus Christ is in you, but you can be a reprobate. Pwede kang itakwil pag hindi ka maingat. Ganun po ang Diyos. Ang Diyos justisya ligtas ka na nga. Tinanggap mo na nga si Kristo, di okay ka. Naghudas ka naman Ibig sabihin, Judas na, ligtas ka pa. Kaya nga Judas ka Kaya nga hindi ka ligtas, Judas ka Naintindihan niyo po ibig ko sabihin, mga kapatid? Kaya hindi totoo na hindi na naiwawala ang kaligtasan. Conforme yan sa pagmamahal mo at pag-iingat mo. Pag nagpa-daskul-daskul ka, o kaya pinabayaan mo, hindi ka na natakot sa Diyos, parang si Solomon. Dumating nga ang araw, hindi nakwil ng Diyos si Solomon Ang haba lang kung babasahin ko lahat ng talata. Si Ananias at si Sapphira, tinakwil ng Diyos. Si Jotrepes, si Himeneo at si Alejandro, tinakwil ng Diyos. Marami, nagkristyano sila. Pero hindi sila nagpatuloy, gumawa sila ng masama, tinakwil sila. Yan. Nakita nyo mga si Satanas nga
Alam nyo ba, si Satanas dati nasa totoo yun eh. Gusto nyo pruweba? 8:44 ng Juan. Basa. Kayo'y sa inyong amang Diablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. At hindi nananatili sa katotohanan. Dati nasa katotohanan siya, lumayas siya. Yan po. Okay na kapatid? Salamat po, brother. Scapegoat eh. Sa Israel nung araw, yung merong papawalang isang kambing at yun ay parang pangtubos. Bahala na yung kambing kung yun eh mapatay o ano man ang mangyari, lamunin man siya ng leon. Ang tawag doon ang galing yung salitang scapegoat eh. Pakibasa. And Aaron shall cast lots upon the two goats, one lot for the Lord, and the other lot for the scapegoat. And Aaron shall bring the goat upon which the Lord's lot fell, and offer him for a sin offering. But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness. Ayan, papawalan yung isang kambing, ano? Papawalan dun sa wilderness. Bahala na yung goat na yun na mag-escape dun sa kamatayan. Bahala siya sa sarili niya. Alam mo ang ibig kong sabihin dyan? Maraming tao ngayon nabubuhay sa ideya ng scapegoat. Nakikipagsapalaran. Kung hanggang makakalusot. Ay sabi ng Diyos, yung babae maggayak ng mahinhin damit. Ang lusot nung iba, mainit ika eh. Kaya nilalabas ko nga ika yung lahat ng pwedeng ilabas eh. Yun. Ngayon ganito, ibig ko sabihin, alam mo, hindi naman po yung piyesta ng mga Diyos-Diyusa ng paraan para magkita-kita mga kamag-anak. Maraming paraan para tayo magkita-kita. Kagaya kami, meron kaming family reunion once a year. Kuminsan, pagka-available lahat, nagre-reunion kami. Pagka naman may mga piyesta opisyal na matagal. Diba? Minsan, 3 araw, piyesta opisyal eh. O umpisa ng Biyernes hanggang Linggo yun eh. O nakikita-kita kami magkakamag-anak para sabihin natin na ang paraan lang para magkita-kita tayo ay piyesta. Napakahina naman ng pangangatwiran natin. Sa Biblia po kasi ang Diyos ay may palatuntunan na huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang mga Diyos-Diyusan yung ginawa ng mga kamay ng mga tao. Basahin natin ang 115:4 hanggang 8 ng awit. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Sa Bicol, si sa indang mga ladawan, anan na pirak asing bulawan, gibunin mga kamot nin mga tao. Igwanin nguso, alagad dai nakakapagtaram. Igwanin mga mata, alagad dai nakakahiling. Igwanin mga talinga, alagad dai nagpapakadangog. Igwanin mga dungo, alagad dai nakakaparong. Igwang mga kamot, alagad ay nakakaduon. Igwanin mga bitis, alagad ay nakakalakaw. Dai nakakataram sa indang halanuan. Sinda na mga paragibo, magiging siring kaiyan. Oo, ang lambang biyan kaiyan nananarig. Maliwanag na yan eh. Yan yung mga Diyos-Diyusan na ipinagpipiesta eh. O ngayon, yan ang problema ng mga Bicolano.
Nagpipiesta kayo sa mga bagay na mali. Basahin natin ang 17:29 ng Gawa. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Sa Bicol, kaya huling kita mga aki nin Diyos, dai maninigo na kita maghuna na ang pagka-Diyos nakakaagid sa bulawan o sa pirak o sa gapo na ginibong ladawan sa pandayan o sa kadunungan nin tao. Ayan, hindi mo nga dapat isipin na kahit kapiraso may pagka-Diyos yun eh. Mali nga yun eh, kapatid. Tapos ipagpipiesta mo pa, lalo ka nang gumagawa ng mali, kasuklam-suklam sa Diyos yan. 4:3 ng unang Pedro. Kung naniniwala kayo sa Biblia, mga Bicolano, tigilan na ninyo yan. Basahin natin. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan yan eh. Sa Bicol, ang sabi dyan, hulita, igo na ang panahon na nakaagi na sa paggibukan maot nin mga hintil, asin sa paglakaw sa karumputan, sa mga hurot, sa mga pagbuburat, sa mga pagpauyon, sa mga pagpagutid, asin mga makababalding pagsamba sa ladawan. Liwanag yan, makababalding pagsamba sa ladawan. Kaya bawal po ng Biblia yan. So anumang mga gawaing nakaukol dyan, masama po sa Diyos yan, kapatid. Tutul ba tayo sa Biblia? Hindi ko naman Biblia yan, Bicol yan eh. Sa inyong Biblia yan, pag ayaw nyong maniwala dyan, wala na po akong magagawa sa inyo. Yung kaibigan ko, nagbigay siya ng talata din, kaisa-isang talata. Ang talata po ay 1 John 5:7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Yan ba yung sinasabi mong talata, kapatid? Opo, tama po. Alam mo, kapatid, ikinalulungkot kong sabihin, wala sa original na Biblia yan. Wala sa Greek yan, wala sa Greek. Remember that the New Testament was translated and written in Greek. Pero wala sa Greek yan. Kaya mas maraming mga salin ng Bibliang Ingles, wala yan eh. Isa-isahin natin yung salin ng Bibliang Ingles, Sister Luz, pakibasa mo lahat halos. New International Version, for there are three that testify. Revised Standard Version, and the Spirit is the witness, because the Spirit is the truth. The American Standard Version, and it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is the truth. Sa New World Translation, for there are three witness bearers. New International Reader's Version, there are three that give witness about Jesus. New International Version UK, for there are three that testify. New Living Translation, so we have these three witnesses. New American Standard Bible, for there are three that testify. Ibig lang sabihin, kapatid na Luzano, mas marami yung English translation na nagsasabi na there are three that bear witness. The Spirit bear witness, pero wala yung Word and the Holy Ghost. Wala yun. Mapapansin mo, kapatid, na yan ay talata, kung titignan mo sa Greek scriptures or manuscripts, when we say manuscripts, yon ay mga sulat kamay pa na ginawa nung una pa, nung wala pang maraming relihiyon sa mundo. Manuscripts yon na isinulat kamay ng mga tagapagsalin ng Biblia. Ang makikita mo, kapatid, wala yun.
Wala yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Wala. Ngayon, nandun man halimbawa, no? Hindi naman tayo makakatutol eh. Meron talagang Ama, meron talagang Anak, may Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. These three are one. Hindi ibig sabihin na yung Ama, yun din yung Anak, at yung Anak, yun din yung Espiritu Santo, at yun din ang Ama. Mali yun, kapatid. Alam mo kung bakit? Disiplinado tayo ng kaalamang itinuro ni Kristo. Sabi ni Kristo, Gis 29 ng Juan, pakinggan mo. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Sabi ni Kristo, ang Ama raw dakila kaysa lahat. Ibig sabihin, mas dakila pa kaysa sa Kanya. 14:28. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Kamo, mas dakila pala yung Ama sa Kanya. Kung siya rin yung Ama, ba't naman niya sasabihin mas dakila yung Ama sa Kanya? Siya rin pala yung Ama. So, mas dakila sa lahat yung Ama, mas dakila sa Kanya. Mas dakila rin ba sa Espiritu Santo? Basahin natin sa 13 ng Juan pa rin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Hindi pwede na ang alipin mas dakila sa Panginoon niya. Hindi rin naman pwede na yung isinugo mas dakila pa sa nagsugo. Ano ibig sabihin? Mas dakila yung nagsusugo kaysa sa sinusugo. Isinusugo ng Diyos ang Espiritu Santo kapatid. Nababasa sa Biblia, sinusugo ng Diyos ang Espiritu Santo. Basahin natin ang pruweba. Ganito ang ating mababasa sa 14:26 ng Juan. Datapwat ang mga aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Sinusugo ba ang Espiritu Santo? Isinusugo ba ng Ama? Isinusugo. So, mas dakila ang Ama kaysa sa Espiritu Santo. Wala ka namang mababasa sa Biblia na ang Ama isinusugo naman ng Espiritu Santo. Wala ka ring mababasa sa Biblia na ang Ama isinusugo rin ni Kristo para sila'y pantay. Wala nun. Iisa lang yon. Ang Ama lang ang nakakapagsugo kay Kristo at sa Espiritu Santo. Ano ibig ko sabihin? Mas dakila ang Ama kaysa dun sa Kristo, kaysa sa Espiritu Santo. So, hindi siya yon. Ngayon, ang problema nung iba nagbabasa ng Biblia, ang sabi raw, ako at ang Ama ay iisa. Ang tatlong nagpapatotoo, iisa. These three are one. Ibig ba sabihin nung iisa, siya rin? Basahin nga natin ng Mateo 19, kapatid na Luz, versikulo 5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ayun, maliwanag. Yung palang mag-asawa, isa lang pala yun. Sislos no? Po. Yung palang dalawa, pwedeng maging isa. Parang yung mga Kristiyano, Galacia 3:29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. 28. Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Aba, lahat pala ng Kristiyano ay iisa. Pero hindi ako si Sislus. Payag ka ba, Sislus? Opo, tama po yun. Pero iisa tayo, tama? Tama po. Pero hindi ako si Brad Jerry. Opo. Ayan, yun ang ibig sabihin. Yung iisa, ang ibig sabihin nun, nagkakaisa, united. Hindi ibig sabihin, iisa tayo, ako rin ikaw, ikaw rin ako. Basa, 17:11 ng Juan. At wala na ako sa sanglibutan.
at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Pag iningatan tayo ng Ama, di ba tayo magiging isang lahat? Sabi ni Kristo, upang sila'y maging isa, gaya naman natin. Paano ba ang pagiging isa ng Ama at saka ng Anak? Gaya ng pagiging isa ng lahat ng mga Kristiyano. Ikaw at ako iisa, pero hindi ikaw ako at hindi ako ikaw. Ganon din yung Ama. Iba yung Ama sa Anak, pero iisa sila. Amen? Naintindihan mo, kapatid? Opo, malinaw po. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.